Magandang umaga po sa bawat isa. At nalangin ko po na kayo ay patuloy naman kagalingan. Sabi nga po kahit po ako ay sabi ko nga hindi biro yung atake na ginawa. Unang-una yung aking pong uncontrolled glucose at the same time ay yung pong adjustment na ginagawa ko dahil in-adjust din yung doktora ko yung aking insulin. At iba po yung pakiramdam ng katawan ko. Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon, lagi ako may malay pag bumababa yung aking glucose dahil bukod po sa mula Miyerkules hanggang Linggo ay mag-isa lang ako sa bahay. So ako na po yung lahat-lahat, carpintero, hardinero, yung mga kailangan gawin. Dahil hindi naman ako nagtatawag, lalo na pag yung malakas ang ulan, yun. Nakita ko na yung mga tulo na meron sa bahay natin. Sabi ko yung pinapas, doon salamat ako kung saan yung may tulo at kung ano yung dapat na ipaayos para hindi na muli ulit. So sa umaga pong ito, sabi ko nga about sa healing at yung mga nakapagbasa po doon sa ginawang GC ng JFBC Baclaran Bacoor. Sabi ko nga pareho palang back yung ating una. Baclaran at Bacoor. So kasama po doon na in preparation po sa ating pong tatalakayin ngayon. Sabi nga po yung God's provision for healing. Yung God's gift of healing and power. Kasi may mga pagkakataon po nakalimutan na natin ito So kung paano pong sinabi ni Pastor Wilbert, sabi nga po, if you want God's presence and power to be revealed, the church must be built according to the pattern of Christ unveiled. Ano po, ano na yung mga na-unveil o mga nirevealed sa inyo ng Panginoon, kung sino siya? Bukod po sa pagiging Savior, sino na siya sa inyo ngayon? Yun. So, kayo na po yung nakakaalam no, ng Lord kung ano na yung mga bagay na i-reveal niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita. At yung na-reveal ba niya ay pinamumuhay niyo ngayon. So, kasama po doon sa tinalakay na natin the great truth that God is a healing God runs like a scarlet thread of promise all through the Bible, both the Old and New Testament, give witness to God's provision for healing and humanity. Kaya lang po, sabi nga so tinalakay ko po dun sa GC na bakit nagkasakit ang tao. So ngayon po, sabi nga, how people become sick. Bakit kaya nagkasakit ang tao? Sin. Bukod sa sin, pabaya sa katawan. Yan, pabaya sa katawan. So paano po nagkasakit ang tao? Yan. Pakibasa po. Dahil nalimutan mo kung ano ang mahalaga. Yan. Kinalimutan kasi ng tao kung ano yung mahalaga. Ano po yung mahalaga? Mahal at alaga. So, hindi mo na minahal yung buhay mo, hindi mo pa inalagaan yung katawan mo. So, kaya po yun yung mahalaga. At, tanong po, kailan mo muli minahal ang buhay mo? Yan. Sa mga magulang po na lagi nagpapaalala sa mga anak na huwag kumain ng masyadong mantika, mga fast food, huwag magkape ng madalas, at kasama po sa ipinapanalangin ko na huwag kang umulak kada hapon kasi nagkakape ako sa hapon pag maulan. Yan, kasi malamig. So, nagkakape ako ng sunwig na no sugar. Kaya lang hindi ko alam kung wala sugar talaga yun. At may pangako po ang Panginoon. At paano po natin pinaniniwalaan to sa Jeremiah 30 verse 17? Pakibasa po. Sapagkat panunumbalitin mo sa iyo ang kalusugan, sa pagkakarinig mo ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Sapagkat tinawag ka nilang isang ipinakulit. Ito ang sayon, wala mang makasakit sa kanya. So, kumbaga po, ang pangako ng Panginoon ay i-restore ang ating kalusugan at pagagalingin ang ating mga sugat. So kung paano po na yung Samaritano, kung tandaan niyo sa New Testament, na bakit
pinagkalooban ng, sabi nga po yung oil at saka yung wine. Yung wine, ang pinanghugas sa sugat at yung oil ang nilagay po para sa pagpapagaling ng sugat. So kasama po doon, kung naman kayo, yung alcoholic drink. Yan. Pero okay lang uminom ng wine. Pero yung po yung mas mataas pa yung alcohol. Kasama naman po yun sa binigay ng Panginoon para po ating patuloy na makamit yung kagalingan. Pero hindi po tayo aasa doon. Sa Panginoon pa rin. At nakakalungkot nga po na sabi ko nga kahapon lang na balita ko, yung kuya ng aking best friend ng high school ay namatay. Nung tinanong ko, bakit namatay si Kuya Ray? Sabi niya, heart attack, ilang taon, 63. So sabi ko, ganun talaga. Sabi, ano ngayon? Anong tawag sa heart attack? Yung tridor na sakit. Makakonsider niyo bang tridor mo? Kung lagi yung chine-check ang inyong blood pressure, kung lagi yung chine-check ang inyong sinakain, kung lagi kayong, kung nagpapacheck up kayo, once in a blue moon, talaga sa inyo pong mga karamdaman sa pisikal na katawan. Sabi nga po sa akin ng doktora ko, mahirap i-manage ang type 1 diabetes kumpara sa type 2. Pero huwag na kayong mag-type 2, pwede ba? Yan. Kasi the moment po na yung type 1 diabetes, tumaas o bumaba yung aking blood sugar, pati yung paningin ko, nagbabago. Kaya hindi ko pinapalitan yung salamin ko, yung reading glass ko, at yung progressive glass ko. Kasi, sabi mahirap paltan yung salamin mo. Every time na uncontrolled yung sugar mo. So, isang bagay po na ginagawa ko din, na bagamat nagbibigay yung doktor ng adjustment sa aking insulin. Pero sabi ko, mas kilala ko yung katawan ko. So, may mga in-experiment ako, na kaya ako nagkakanda hypo-hypo, o kaya ay hyper-hyper. So, ako na mismo sa niya, sabi ko naman doon sa doktora, ako na po nag-a-adjust. Pero yung first week na binigay niya sa akin, pinay ko muna. So, ganun pa rin, mabataas pa rin. Kaya sabi ko sa, kinakain ko talaga. At the same time, yung pagod, puyat. Alam niyo ba na mare-regenerate yung ating katawan kung 6 hours between 9 to 3 a.m. Kaya kung kayo po ay matulog, kasi pag tinitignan ko yung mga phone, mga pag-vote nyo, kaya sa umaga ko nalalagyan ng icon, kasi tulog na po, o natutulog na, or na-i-off ko na po yung cellphone ko ng time na yun. So, kung paano binigay ng Panginoon, kung kayo ay matulog ng 11, di ilang oras na lang, kayo mare-regenerate yung mga cells sa katawan nyo. At pag nagpe-pray po ako, Lord, i-regenerate mo yung healthy cells. Yan, i-regenerate yung mga may depression. Pero pagalingin yung mga cells na may depression, at ganoon din po yung mga prayer na prayer request na natatanggap namin, at alam namin kung saan yung area na kung saan may kailangan iayos. So, yun po yung specific na sinasama namin sa prayer. Katulad po ako mismo naglilihan sa aking pancreas na sinasabi kong, Lord, salamat sa dagdag na insulin. Kasi sabi ng doktora, 1% na lang di baka wala na yan ngayon. Hindi ko naman pinalasabi, whose report will you believe? I shall believe the report of the Lord. So, kung may 1% pa, pwede mo kapakalitin ng Lord. Yun nga lang, syempre, yung disiplina ko rin sa aking sarili. Kaya, isang biyaya po ng Panginoon na patuloy niyang inireview ng kanyang sarili bilang tagapagpagaling. So, sa Kawikaan 29:11, yan. Kasama po tayong lahat dito, kahit tayo ay mga may relasyon na sa Lord. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahama. Mga kabataan, mga nanay na matitigas ang ulo. May mga nanay naman na matitigas talaga ang ulo, di ba? Dahil ang mga nanay yung malimit kumain yung mga ayaw na masayang ng mga tirang pagkain. Tama po ba? Yan.
Ako po may diniling tamales sa Santa Cruz. 2 weeks ko pong inubos yun dahil ako lang yung kumakain. Pero sabi ko, maganda yung pagkakaluto dahil nilalagay ko lang sa freezer, hindi nasira. Kaya bumibili pa ako, gusto ko yung mole yung mainit ko sa may barangay Pascam pa, kaya lalo ako makakain. Pero hindi nasira. Huwag naman po natin ganun ng matagal na bigla pang kakainin, baka loko po ang ating sikura. Sabi nga po pakibasa po sa Ingles. You get more sober every time you are corrected. One day you will be fresh and never Yan. So kasama po yan sa nagiging dahilan ng ating pagkakaroon ng karamdaman ng physical na katawan. Pero sabi nga po, yung ating pong espiritu ay patuloy na makita natin na malakas kahit na may physically ay meron pong diferensya ang ating katawan. Sa Proverbs 29:1, Amplified Version po, he who hardens his neck and refuses instruction. Ayan. After being often reproved, lagi-lagi pinapaalalahanan, huwag kang kumain ng maalat, huwag kang kumain ng matatamis, huwag kang kumain ng sobra, huwag kang magkape ng 3 beses sa isang araw na 3-in-1 pa, dahil masama yun. Brewed coffee lang. Kaya lang pag brewed coffee, hindi kayo makatulog sa gabi. Yung tayo kayo minom. Sabi nga yung often reproved, corrected or criticized will suddenly be broken beyond repair. At ito po ay may apply natin sa ating sariling katawan. Pero salamat po sa Panginoon sa kanyang pangako sa Malakay 4:2. Pakibasa po. Ngunit sabi niya na nagpapangaral sa akin ay sikat ang aking katarungan na kawalan ng araw. Ang sinag nito ay magpapagalit sa inyo. Lulod na kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalayas. Okay, sa Good News Translation po, but for you who obey me, my saving power will rise on you like the sun and bring healing like the sun's rays. You will be as free and happy as calves let out of a stall. So yun po mga nag-walking dyan or nagra-running para masikatan din ang araw. Kasi bossly, di ba? Sa trabaho at sa eskwelahan, lagi na kayo nasa loob. Pero yung mga naglalakad po, papuntang school, naglalakad talaga Yan. At least, mas may exercise kayo. Siguro po, yung nilalakad ko nung ako elementary, malayo-layo din. Kaya may kasama ng exercise doon. At isang biyaya ko ng Panginoon na sabi nga sa Luke 1:37. Pakibasa po. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kaya gawin ng Diyos. Okay, sa Amplified Version po yan, for with God, nothing is or ever shall be impossible. At sa NIV naman, for no word from God shall ever fall. God can do anything. Kaya bang gawin ng Panginoon na pagalingin ang bawat isang may sakit? Bakit marami pa rin may sakit? Kahit Kristiyano. So, hindi natin alam ang katwiran ng Lord. Hindi natin pwedeng questionin. Sabi ko nga akala ko 48 years na may sakit yung katawan ko, pero 46 lang pala. Nagkakamali ako ng confession. At isang bagay pa kung niribig sa akin ng Panginoon, kanina lang, yung kung pag nagmasahe sa akin, hindi ko naman sinasabing siya yung may dahilan, yung cause. Pero sinaway ko po kung ano mang gulong, kung may mga gulong man siya ginawa habang nagmamasahe ako. Kasi nabanggit niya. Takang-taka ako, sabi ko, bakit yung bilis ng pamamayat ko? Okay, so akin pong sinaway yun, bukod yun sa naging problema sa thyroid. Yung hormonal, yung thyroid hormones. At nung binanggit nga po ng doktor, itigil mo na dahil okay naman na. Pero yung pong ate ko, tsaka yung si Billy na naggamot din sa thyroid, sabi po nila, hindi agad itinitigil yun ng biglaan. Sabi niya, okay naman na yung FT. Hindi nga pina-check up yun. Hindi pinalaboratory. Kaya dun sila bakit hindi yun ito? FT4 lang yung pinapa-check up. So, ang pinalab,
So, okay na raw yun. Natitigil na yung nervo na iniinom ko. Kaya sabi ng ate ko, kasi ang alam ko dyan, hindi agad tinitigil. Kumbaga parang every other day, every 2 days, hanggang matigil. So, ganun din yung sinabi ni Bilin. Kasi nga may epekto rin sa puso. Okay, so yun po yung bagay na sabi ko, well, may tira pa naman ako. O di, ganun ang ginagawa ko. Saka ako ulit magpapa-check up. Pero sabi ko ng Panginoon, kung paano for God, nothing shall be impossible. Ay parang yung nasa ko. Okay? So, makita po natin na Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Sa Matthew 19:26. At sabi po sa Luke 1:13, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Tanong, pinaniniwalaan niyo ba na talagang walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Amen. Amen. So, even sa kabila ng karamdaman ng ating physical na katawan, paniwalaan niyo yan at i-confess niyo lang. At hanggang sabi ko nga, personal sa akin, hanggang pala sinasabi ang Lord na itigil mo na yan, pagtuturok mo, yan. Ito Lord, hanggang hindi ko patapos yung purpose ko sa akin, at hindi mo pa sinasabi yun, tuloy lang din. Pero ako na mismo rin nag-a-adjust kung gaano kadami at kung kailangan ko pa na magturok. Kasi sabi ng doktora, pag 70 pababa, wala nang turok. Ibig sabihin, hindi na ako magtuturok nung 3 beses during nung pag 70 lang. Ay, hindi na sa 72. Kaya, pero ngayon po, makita natin, ano ba yung mga redemptive names of God? So, maunawaan natin na yung pong concern ng Diyos sa total man, spirit, soul, and body. Hindi lang po sa ating espiritu. Kaya nga, makita niyo po, may mga Kristiyanong malakas ang espiritu na kahit yung kanilang katawan, kahit yung kanilang kaluluwa, ano po yung sa kaluluwa? Yung psychological, na nararamdaman nyo. Pero kaya niyong sawatain agad ng salita ng Diyos. Hindi ka nakatuto sa sitwasyon kung anong meron ka. Yung hirap ka na. Yes, yun ang katotohanan. Yun ang reality. Nahihirapan ka. Sabi ko nga, may time ako na pag aakyat ako ng jeep, natatalapid pa ako. O, ano gagawin ko? Hindi magmamit ka. Sabihin, kasama kasi sa pagtanda, yun lang naman yun. Maunawaan mo na dahil doon sa fallen state of man, kasama yun, na pati yung ating physical na katawan. At habang tumatanda, hindi na yung mga namamanang sakit. Sabi nga yung mga nang sakit, choice na rin yung mga taong alam mo nang ganun yung nangyari sa iyong mga kamag-anak, pero hindi ka pa rin nag-ingat. So kaya po nakikita natin na nangyayari sa ating physical na katawan. So yung pong when we consider the redemptive names of Jehovah. So ang Jehovah po means the self-existent one who reveals Himself. Hindi po madamot ang Diyos na hindi i-reveal ang kanyang sarili sa atin. Ang problema, paano natin tinatanggap yung pagre-reveal ng Panginoon? So, ano po ba yung pagre-reveal na ginagawa ng Panginoon sa atin? So, kasama po dyan, unang-una, pakibasa po. Okay, so alam po natin to nung panahon ni Adan, yun pong pinahandog ang kanyang anak si Isaac. Kaya makita po natin dito na nung uundayan na ng saksak ni Abraham ang kanyang anak si Isaac, narinig niya ang tinig ng Panginoon, sabi na huwag mong patayin ang iyong anak, ang iyong bugtong anak. Nag-iisang anak. Ang anak niya si Ishmael, kaya lang anak sa pangbubuyo ni sa nasitingan ni alipin. Okay? So, tinawag po ni Abraham yung lugar ng Jehovah Jireh. So, makita po natin, it is wonderful to know that God has committed Himself to provide for us
a redeemer. So, nire-redeem tayo sa pamamagitan ng pagpo-provide ng mga kinakailangan po natin sa araw-araw. At patuloy po na yung kanya pong biyaya. Kasi minsan, ang nakikita natin pagpo-provide ng Panginoon, yun lang sa finances. Lugar po, yung pinaglagyan, tinawag ni Abraham, na doon nag-provide ang Panginoon. Saan lugar kayo naroon ngayon? Saan lugar naroon ang inyong business? Yun po yung makita natin, na yung po pagpo-provide ng Panginoon, hindi po nakasalalay lang sa ano yung natatanggap natin financially. So, kailangan baguhin muna natin yung ating kaisipan na walang-wala na akong pera. At kung paano malimit yung sabihin sa akin, hanggang may 5 ka, may pera ka pa rin. I-coins lang yun eh. Hindi ba pera yun? Yun. Mga katwiran po ninyo eh. Mga katwirang ng sistema ng mundo. Wala akong pambayad. May budget na ba? Para yung isang kamag-anak mo namin, humihingi sa tiyahin ko sa New York ng pambayad sa kuryente ng kanilang ginamit sa Sambales. Ang tanong mo ng tiyahin ko, sino pang gumamit ng kuryente? Isugot po, kami. Hindi ko magbayad, ikaw mo lang gumamit eh. Sabi pa, paano mo yung katwiran niya? Bakit ihihingi? Kasi nga nasanay na yung kapatid, magpapadala ng dala, pabayad doon sa mga pangangailangan nila. Sabi ko nga, yung lakas lang ng pangangatawan, yung abilidad para mabuhay, at yung kakayahan na mag-isip. Sabi nga po, ang binigay sa atin ng Lord, the power to make wealth. Make wealth. Paano ka nagbe-make wealth? Ano yung power? Ginagamit mo ba yun? Para ma-provide ang iyong pangangailangan. Ginagamit mo ba yung tamang pagbabudget? Mga estudyante, mga baon nyo sa eskwela, o pag-grade ng french fries, ng burger, kahit kulang yung budget, sige, bili. Hindi na lang ako. Ulit. Sorry. Kasama po yun, matutunan nyo na maaga paano yung pag-manage ng inyong finances. Second, pakibasa po. I am the Lord that gives. So, dito po, sabi nga nung inalis po niya ang mga Israelita sa Egypto, sabi nga, nireveal niya ang kanyang sarili as Savior and Deliverer. Yung pagiging Savior po, doon din tayo nauna, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Inamin natin na makasalanan tayo, inamin niyo ba? Kahit na kayo ay mabait, kahit na kayo ay gumagawa ng mabuti. Kaya nga po, nag-repent tayo at yun po yung unang hakbang na aminin natin na naging makasalanan tayo. At kailangan natin ng tutubos sa atin mula sa ating kasalanan. At yun po ang Panginoong Jesus. Minsan hindi ito maunawaan ng mga Kristiyano o yung mga matagal na, nalimutan na. Kaya yung minsan nga pati pagiging Savior, inalimutan na. Saan ka sinib ng Lord? Ay, sinib ako ng Lord sa impyerno. Nasa impyerno ka ba ngayon? Pagpunta sa impyerno, doon ka iniligtas ng Lord, at kung mananatili ka na pinaniniwalaan na iniligtas ka na doon ng Lord sa pamamagitan ng pamumuhay mo ngayon, hindi ko nung nakaraan, tapos na yung nakaraan, tapos na yung kahapon. Everyday po, yung buhay natin sa pagiging Kristiyano. Pero ngayon, makita po natin sa Exodus 15:26, inireveal niya sa mga Israelita at ganun din sa atin na siya yung ating healer. Sabi nga po healing is shown clearly as an integral part of redemption in the Old Testament. Tapos sinabi naman po ni Paul sa mga susunod na linggo po, tells us that the new covenant is a better covenant, superior in every way. So yung po yung makita natin na patuloy na mag-manifest sa atin. At isa pa pong sinabi ng Lord sa akin, nalimutan na ng mga anak ko eh.
kayo mismo pwede gamitin ng Lord para magpagaling. Yung power na nasa atin, hindi natin ginagamit. Baka nasanay tayo magpa-check up sa doktor. Kaya hindi natin nagagamit. Asa sa sinabi ng doktor. Sabi ko, ako nga ho, regular ako nagpapa-check up sa doktor. Pero ang inaasahan ko, ano yung sinasabi sa akin ng doktor, ano yung nararamdaman ng katawan ko dahil kabisado ko ito, kabisado ko rin yung mga pinagkakakain ko, at yung trabaho ko, at yung, kahit ko yung sabi ko nga kaya hindi ako madalas po sa cellphone o sa computer. Dahil pinangangalagaan ko rin yung mata ko. So, kasama po yun. Pangatlo, pakibasa po. But the Lord our banner or victory. Yan. So dito po, makita natin yung Israel's victory over the Amalekites. Moses built an altar to the Lord and called that place Jehovah Nissi. The Lord was spread the banner of His victory over us. Jehovah Nissi ba sa inyong Panginoon? Dapat tagumpayan niyo na ba mga kahinaan niyo? Maaaring hindi na alam ng mga kapatiran ng inyong mga accountable, kung kanino kayo accountable sa small group. Pero walang nalilingid sa Lord. Itago mo man ang itago yan, kahit yung mga anomalya sa ating gobyerno, lalabas at lalabas pa rin yung totoo. Pati hindi ba kayo natutuwa sa ginagawa ng Panginoon ngayon sa ating bansa? Hindi na sa DPWH, susunod-sunod na rin yung mga yan. Di ko soto. Okay, pero nakita po natin. Kaya nga, encourage ko yung mga, hindi ko alam kung pagkatawag sa inyo ng Lord, pero yung limitahan ninyo yung sarili na makapagtrabaho sa gobyerno. Kaya kumuha kayo ng civil service. Kasama po yun. Pagpapay tayo ng righteous government, ayaw nyo naman pumasok. Pwede ako sa private, mas mataas ang pasweldo. Okay? Pero pag kayo po ay patuloy na binigyan ng Panginoon ng kakayanan upang magtrabaho sa gobyerno, at alam niyo doon kayo inilagay, trabaho po kayo. Pang-apat, pakanasa po, Lord our peace. Okay, so yun pong kapayapaan natin sa Panginoon. So ito po ay bilang glorious privilege of knowing and possessing of peace through the redemption in Christ. Ang tanong, may kapayapaan ba kayo ngayon sa kabila ng mga pagsubok, problema, maging yung pagpapala na binibigay sa inyo ng Panginoon, may kapayapaan po ba kayo? May kapayapaan ba kayo pag bumagyo? Oo, kasi lagi kayong prepared. Pag bumagyo, alam niyo na kung ano yung tatabi, alam niyo na yung saan nilalagay yung batya. Pansahod. Akin naman basahan lang. Okay? Hindi ganun. Diba? May payapa pa rin kayo. Ano ba yan? Ulan na naman. Bagyo na naman. Eh, alam mo tagbagyo mo yun. Diba? Okay? So, sa Ephesians 2:14, pakibasa po. For He Himself is our peace and our bond of unity. He who made both groups, Jews and Gentiles, into one body and broke down the barrier, the dividing wall of spiritual antagonism between us. Okay, so yun po tayo po ay kasama dun sa mga Gentile. Ang kaligtasan po kasi dati sa mga Hudyo lang. Pero salamat po sa Panginoong Yesus, sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, at muling pagkabuhay. Hindi lang po siya namatay. Okay, buhay po siya. At yun po yung pinakamas magandang paraan na makita natin, buhay ka, Lord. At pag nananalangin tayo, sabi nga sa John 17, siya yung mismo ang lumalapit sa Ama para ibigay yung ating mga prayer request. If ayon sa kanyang kalooban. Okay, kaya siguraduhin nyo na ang prayer nyo is aligned sa kalooban ng Lord, aligned sa kanyang word, at hindi lang yung sinabi nyo, at hindi po genie ang ating Lord. Na pag nag-pray kayo, tiyan, bibigay natin sa inyo. May prosesong ginagawa ang Panginoon. Lord, baguhin mo nga yung kapitbahay ko. Lord, baguhin mo nga yung kamag-anak ko. Unang prayer mo, Lord, baguhin mo ako. Kaya nga naandyan yan para yung proseso mo
ng pagiging Christ-likeness, attitude and behavior, ginagawa yun sa'yo. Bakit ka lagi napapagalitan ni pastor, ni pastora, na pagsasabihan? Di ba yung mga maramdamin dito na hindi lang nabate? Tatampo na agad. Di mo naman hindi natin i-explore. Ako ba binati mo? So makita po natin dito, sabi nga po yung the word shalom, and peace in Hebrew means well-being, fullness, for our completeness, our total well-being. Kasi pagpayapa ka po, sa kabila ng mga anumang nangyayari sa ating buhay, sa ating bansa, pati yung mga cells mo payapa din. Stress cells. Ano yung sa stress cells? Anong tawag doon? Naling, ha? Cortisol? Cortisol? O, cortisol. Stress cells yun. So kung payapa ka, sa kabila ng mga problema pinagdaraanan mo, at hindi mo entertain sa isip mo, dahil kilala mo yung Diyos na kaya sumagot sa mga panalangin at mga kahilingan mo, hindi na mag-a-activate yung stress cells mo, yung cortisol mo. So kasama po yun, na makita natin. Ang lima, nabasa po, Jehovah, the Lord is my shepherd. Okay. Okay. Recite po ang Psalms 23, kahit na anong version ang alam niyo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Okay. Okay, He restores my soul. Yan. Okay, di ba? He restores my soul. Kasi, yung unang-una lang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi po sinabing, the Lord is my shepherd, I shall not need. I shall not want. Kasi mas maraming ating want kaysa sa ating need. The Lord will supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. And I want this, I want that. I want more. Puro I want. Pero alam mo, ibibigay sa'yo ng Lord, ano lang yung kailangan mo? Ano lang yung kaya mong i-handle? Yun lang ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Mapaanak yan, ilang anak yung kaya mo, hindi yung lilimitahan ko lang sa isa. At kung hindi matanggap yung isa, magiging per-parents na lang ako. Per-parents, okay. So David describes the bliss and security of one under the chief shepherd. It emphasizes his caring concern. Christ's redemption has afforded us the protection of a thoughtful and kind shepherd. Kasi kung hindi po lahat tayo mapunta sa impyerno, walang katapusang apoy at uod ang papasok sa ating katawan habang eternally. Salamat po sa Panginoon na naligtas tayo. Ang tanong, yung mga mahal niyo ba sa buhay na hindi pa sumusunod sa Lord, hindi niyo pa nabahaginan ng gospel at hindi niyo napaalalahanan. Hiling ba kayo makita sa impyerno? Nasa langit kayo, tapos nakatunay kayo gano'n. Hirap na. Tapos susumbatan pa kayo. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin noon na si Jesus lang pala yung makakapagligtas. May timing po ang Lord. At kung alam niya na prepared na kayo to share the gospel of the kingdom of salvation, kahit sa mga katrabaho, klase nyo, kaibigan nyo, di bigyan kayo ng pagkakataon ng Lord. Minsan kasi yung timing lang natin gusto natin. Pero the moment na idyuman ka ng Panginoon at prepare siya, mabilis na po yun. Kasi nag-aaral ka. Inaalam mo paano i-share yung gospel. Baka Romans 3:23 lang, hindi ka alam. Ano Romans 3:23? Okay. So lahat nagkasala, isama mo yung sarili mo. Ikaw nagkasala ka eh. Kaya yan. So kasama po yun sa pinag-aaralan. So yung pong pang-anim, nabasa ko,
Okay po, so sabi nga natin, ano pang kanino pala? Okay. Sa Jeremiah 23:6, ang sinasabi po dyan, sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay iwasay na maninirahan. At ito ang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ang ating katwiran. Hindi yung Panginoon ang mga katwiran. Pero makita po natin, nasabi nga po, ginawa posible ng Panginoon na maging righteousness tayo ng sa harapan ng Diyos Ama in Christ. So, He accomplished this by becoming a sin offering for us and bearing the penalty and judgment of God in our stead. Kakayanin niyo ba kung kayo ay ginudge ng Panginoon sa katigasan ng ulo? Sabi ko nga po, every time na tayo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan, kasama po yan sa proseso na iminumold ang ating karakter and behavior. Huwag niyo po aasahan na yung mga taga-mundo, titirahin ka ng kaaway. Kanya na yun eh. Yung anak mong hindi mananampatay, maaaring gamitin. Kasi nga, wala pong relasyon na personal sa Panginoon. Ginagamit sa taas. Hindi mo gano'n. So, pero pwedeng gamitin, kaya nga po yung discerning ng ating espiritu. Sino ba yung ating kalakan? Sarili ba natin? Unang-una, sarili natin. Inaayos mo ba yung sarili mo? Yung isipan mo, paano mo hinahandle ang mga problema? O hindi mo pa naririnig ang buong kwento, may sagot ka na agad. Kasama po sa pagtuturo, yung matuto kang makinig. So, kasama rin po sa akin yun, matuto akong makinig. Dahil pagka nag-uusap po kami, magkakapatid kahit audio lang yan. So, kasama po yun. So, yung pong righteousness natin ay ang Panginoong Jesus. At ito yung sinasabi, pakibasa po, 1 Corinthians 1:13. But God has brought you into union with Christ Jesus, and God has made Christ to be our wisdom. By Him we are put right with God, we become God's holy before and are set free. Okay, so tayo po ba itong pinalaya? Sabi nga po yung pong hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon, pero idiniklara po tayong righteous sa harapan ng ating Diyos Ama. Dahil po sa kanyang ginawa. Hindi po sa ating ginawa, kundi sa ginawa po ng Panginoon sa atin. At pang-pito, paano pala dito? Totoo ba kayo malaya? Amen. Malaman sa limang sumunod. Baka yung iba hindi pa napapalaya. Alam niyo ba, isang prayer namin kanina, expose ang Lord kung ano yung mga kasalanan na meron pa sa bawat isa sa atin. Walang lihim sa Panginoon. Maaaring magtago, physically. Pero expose ang Lord yan para mapalaya kayo. Mapalaya ang bawat isa. Lalo na yung mga sama ng loob, sa mga kamag-anak, sa pamilya. Sa po, pag may kinakounsel ako magulang, baka may sinabi kang negatibo sa anak mo, bawiin mo, at humingi ka ng tawad sa anak mo. Bakit? Like I did are in the power of the Lord. Kayo yung protection, unang-una sa inyong mga anak. Tapos sasabihin mo, tatanga-tanga ka. Pag nakita mo mag-manifest, mas tangang-tangang ka pa. Meron ba tayo mag-confess? Ang bobo mo. Sino nakarinig dito nung bata pa siya na sinabihan ang bobo? Wala na sa mga Gen Z, millennials. Ano ba yung mga confession ng bata? Maghihirap ka! O tapos pag naghihirap at laging humihingi sa'yo, tataka ka pa. Bawiin mo. Dapang-dapa na ako. Dito ba yung diba? Yung mga lumalabas sa ating bibig, pakinggan po natin. At, siguraduhin niyo, Lord, yung lumalabas sa bibig ko, bago lumabas, ma-discern ko na at patuloy ko ng
i-evaluate kung tama ba itong sasabihin ko. Kasi may mga bugso ng damdamin na bigla, mali na yung sasabihin, ay! Napamura ka na. Tapos, Lord, sorry po. Kung paano sinasabi ko sa inyo, pag nagsisinungaling ako, baka po may mas maliit na din kayo. Wala na po eh. O, mismo doon, habang bumibili ako, sinaway na ako ng Lord. Humingi na rin ako ng tawa. Pero at least, nasuklian na ako. Mga ganong klase. Simple. Pero kasalanan ka din. Kaya hindi na ako nagdadala ng mga barya talaga. Pagka, may bagong withdraw ko lang po eh. Ang pito, Jehovah Shammah, the Lord is present. So, the presence of God has been restored to us through Jesus. Noong time po na nag-fall si Adam at Eve, ang nawala po sa kanila, yung presensya ng Lord. Lagi silang naglalakad at kasama ng Lord. Noong nagkasala, nagtago na, nakita kasi hubad sila eh. Di ba sila hubad noong una? Eh, hubad ko na talaga eh. Pero hindi nahihiya. Kaya lang, noong nagkasala, ayun, nakita nila ang kanilang kahubaran. Kaya mga tatay, husbands, kayo po ang pare sa inyong tahanan. Si Adan hindi malinaw na nasabi kay Eve kung ano yung utos ng Panginoon. At sinabi po niya, huwag kakainin ni hahawakan. May dagdag na. Okay? Kasi si Adan yung binigyan ng command ng Panginoon. Huwag mo kakainin. Kainin mo lahat except yung tree of knowledge of good and evil. At kaya niya nilagyan ng mga kerubim, nag-aapoy na palaso, yung espada, para may paraan pa para maligtas tayo. Kasi kung kinain ni Adan alam mo niya nagkasala, kakain ako ng tree of life. Hindi mo na pag-asa, magtubos pa tayo. Kasi buong panahon na may kasalanan na tayo. Mamumunan tayo sa kasalanan. So, isang biyaya po ng Panginoon. So, unang-una, ano po yung compound names na ginamit po sa scriptures? Pakibasa niyo po. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Ra, Jehovah Zidin, Jehovah Shammah. Okay, so yung pong Jehovah Raab, Jehovah Shittim, at yung pong Jehovah Shammah. So, each of these revelations reveal the various blessings God made available to us through Christ. At healing is not a special privilege of a favored few, but for all who fulfill the requirement of the covenant. Sabi po dito sa Proverbs 24:11-12, pakibasa niyo po. Rescue those who are being taken away to death. Oh, hold them back from their doom. If you claim ignorance and say, see, we did not know this, does he not consider it, who weighs and examines the hearts and their motives? And does he not know if he regards your life and keeps your son? And will he not repay you and every man according to his works? Okay. Kayo po ba yung nagpapaalala? Nire-rescue nyo ba yung mga tao? Sinagsasabihan. Sabi nga, magsabi man tayo ng totoo, paalalahanan man natin sila, pero choice pa rin nila kung susunod o hindi. Pero, at most, nagawa mo ano yung dapat mong gawin bilang nakakakilala sa Panginoon. Sabi ko dito, you may say that it is none of your business, but God knows and judges your motives. He keeps watch on you, He knows. And He will reward you according to what you do. So isang bagay po na makita natin, pinalalaanan mo, sinabihan mo, pero ayaw makinig. At most, sabi ko nga, nagawa mo, ano yung pinapagawa ng Panginoon. So kasama po dito yung pagre-rescue, yung mga may karamdaman, na matutigas ang ulo. Inom ng gamot kahit hindi nireseta ng doktor. Kasi nasanay, nakasanayan na. So pwede mong
kasama sa panalangin, Lord, naalis yung nakasanayan na na mali. Di ba? Nakasanayan mag-isip na pag sumakit, biglang inom na mekanamik o kung anumang gamot para sa sakit. Sabi nga po kaya napapahamak eh. Okay? So, pag sinabi nyo, hindi naman namin alam yun eh. Pero, sabi ko nga po kanina, kilala tayong lahat ng Panginoon. Sabi nga, and does he not know it who guards your life and keeps your soul? Bakit yung soul? Tignan natin yung ano natin eh, pagtatalo lagi. Yung mga damdamin. Yan. Galit ako, nalulungkot ako. Naramdaman nila, well, ako lang. Kaya namiss ko si Pastor na hindi ko kinakausap yung picture niya. Kasama yung miss ko siya. Actually, sabi ko nga wala kami team song eh. Yung mga ano lang, hindi ano. Ito, di ba naman yung sweetheart, miss na kita. Ano ba mga tawagan ngayon ng mga mag-asawa? Yeah, yun ang tawag mo kaya ti Marlene. Mama. Okay. Kuya Jambo. Ha? Ano tawag? Sisweet na barabal to. Uy, pasakaya rin. Wala. Richard. Sweetheart. Okay. Si Brother Boy. Heart din. Nawala yung sweet. Heart na. Si Papa Eyong. Sumagot ka. Asawa mo. Dami tawag. Sa dami ng tawag eh, no? Ay, bisa mo. Okay. So, ano yun, di ba? Hindi pa ito, di ba? Pero sabi ko nga eh, sana merong isa na lang. Kasi sila bili ng tawagan, pen. Sabi ko, bakit pen? Bakit pen? Dahil sa ball pen, kaya nagkahit may ball pen dahil yun. Kaya pen, hindi nga naman yung ano. Pero isang tandang-tanda ko po ang tawagan ng aking papa at mama, Barbie. Kaya ang short, Lee. Pero wala lang akong naririnig kasi ngayon. Morbay. So, sabi po sa James 4:17, so any person knows what is right to do, but does not do it, to him it is sin. Ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, mabuti ha, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Nasa po, Kawikaan 24:13-14. Na uminom ka ng pulot pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Okay. So, unang-una yung pulot pukyutan. Hindi po, mahal po. Lalo na yung puno, ano. Okay? Pero sabi nga po, yan yung nakalagay sa Bible eh. Kaya nga, kahit sa akin, medyo ano, pero pag kami halo talaga, umiinom din po ako. Kaya pagdating sa January, sa mga Bicolano po kasi, nagkadala sila. Oo, para po, order ko, binabayaran. Okay, sabi nga, makakabuti sa iyo. At sabi nga po, kung masarap sa inyong panlasa, kasi may mga hindi masarap na honey, di ba? Alam mo, gawa lang sa asukal. Yung may asukal, hindi yung talagang pulot-pukyutan na galing sa bubuyog. Pero sabi ko dito, yung karunungan naman ay mabuti sa amin mga. Dadagdagan ko lang mo kung ina-apply. Kasi pwedeng may karunungan ka, may alam ka, may informasyon ka, alam mo yung dapat mong gawin, pero hindi mo naman ina-apply. Wala rin silbi. Okay? So yun po yung makita natin na after na sinabi na i-rescue mo, sinabi naman ng Panginoon, yun pa lang pulot-pukyutan. At nakita po natin na yung paano na sa English nitong Kawikaan 24:13-14, my son, eat honey because it is good, the drippings of the honeycomb are sweet to your taste. Know that is skillful and godly wisdom is so very good for your life and soul.
If you find wisdom, then there will be a future and a reward, and your hope and expectation will not be cut off. Meron pa rin po ba kayong pag-asa? Natagpuan niyo na po ba yung wisdom? At alam niyo po ba may future kayo at meron kayong reward? Amen. Yan. At alam niyo ba matatanggap nyo yung reward niyo? Hindi naman yung mga reward sa Shopee. Yan. Yun, may reward, may ano. Okay? So, yun po is skillful and godly wisdom. Kasi pwede pong kahit Kristiyano may worldly wisdom. Katulad ng padulas. Magawa kayo madulas, pag may padulas. Pero sabi ko nga po, yung isang kausap ko kanina sa tricycle, na meron kasi yung mga hindi pa napaghahati ang mga lupa namin. O lupa ng kapatid ng asawa ko. Dun sa 13. Eh kasi magbabayad pa sila ng estate tax. Ang tagal-tagal na. Walang subdivide yung mga lupa. Kaya nag-aaway-away sila. Kaya sabi niya, sabi niya, pinagpatagyan ng bahay, sumobra. Hindi sabi ko, bayaran na lang nila yung pinagpatagyan ng bahay para matapos na yung pag-aaway. Mga yung simpleng bagay. Pero makita po natin, sana po inantay nila pag may amnesty sa mga estate tax. Oo nga may pinsan nga siya dun Di pa inasikaso. Problema din yung namin yan. Sa lupa ng tatay ko sa Laguna. At yung tatlong tiyahin ko ng kapatida, 4 pala, may isa pa akong tuloy. Sabi na ate ko, sige, ikaw magpatawag dyan sa Sotobayo. Siya raw bahala sa kabili. Reunion namin next year, February 14. At kami naka-assign sa Asher. Sabi ko, pupunta tayo ron mga ilan lang ba tayo? Tayong 4 lang. Hindi yung makisama kasi yung mga anak namin. May pasok, pahinga nila pagsama nyo. Pero makita po natin, pinagka-play niyo po ba yung pagkitasan ng mga kamag-anak niyo? At hindi po ba yung prayer niyo na, Lord, gamitin mo yung mga taong nakakilala sa iyo. Pero hindi mo pa pinag-pray, Lord, gamitin mo ako. Para maipahayag sa kanila mo. Para mapagaling ang kanilang kaluluwa. Para mapaalalahanan sila. Basa po. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Naniniwalaan po ba yan? Hanggang ngayon, daya kang magpagaling ng Panginoon. So, Lord, I have given them your word. Salamin ko po, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na makita. As you have called this church, Jesus, the faith builder, patuloy pong ma-build ang aming pananampalataya na ikaw po ang Diyos na nagpapagaling, at patuloy pang magpapagaling, Panginoon. Walang bagay kami maililihi sa iyo, kilala mo po ang bawat isa sa amin. I pray, Father God, sa mga may kasalanan o may tinatawang kasalanan, deal with them, Panginoon, upang ma-confess ito sa iyo at patuloy kong maging accountable sa mga pagbabagong gagawin upang hindi na magawang muli ang kasalanan iyon. At salamat din, O Diyos na banal, na hindi ka nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang gagawa ng mga pagbabago po, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Lord. Those na patuloy kong makikita mo yung pananampalataya, ano man yung nararamdaman nila physically, emotionally, or psychologically, ay patuloy po, Panginoon, na i-release mo, Panginoon, ang healing. And Lord, bilang pag-anoint po ng oil sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na makita po nila ang iyong kapangyarihan na kung saan ang oil ay symbolic ng Banal na Espiritu,
At ito po ay, ang pag-aanoy ito ay patuloy kong aming tinatawag ang banal na Espiritu upang mag-manifest ang kanyang presence at kapangyarihan sa kanya pong sitwasyon. So, isang bagay po na makita na natin na Panginoon, we are beseeching the Holy Spirit to come upon this person for whom we are about to pray. At ang mga mananalangin po, at ganoon din po na ang oil ay nagsisimbolize ng liwanag. Maaaring ang buhay niyo po ay nasa kadiliman, may mga itinatagong kasalanan na gusto ng Lord na patuloy pong maihayag sa katotohanan at mapalaya kayo. Marami pa po rito nakagapos sa kung ano man ang inilagay na negatibo, damdaming negatibo na inilagay sa inyo ng kaaway. Nais po kayo palayain ng Panginoon yan. So yung pong isang makita po natin na yung candlestick in the holy place was actually an oil lamp, and it was the oil therefore gave light to the holy place. So, nais po ng Panginoon na palayain po ang bawat isa. Amen. Sabi niya, ang ating communion, ito po ay isang celebration, no? Sa pag-alala natin sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. 2,000 years ago, patuloy natin na ipagpasalamat, no? Sa kanya oras na to dahil tayong lahat ay pinalaya ng Panginoon. Amen? Tayong lahat ay pinagaling ng Panginoon. Amen? Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang tinapay at ang sarong ito, Panginoon, sa pag-alala namin, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, O God. Salamat, Lord, sa kagalingan ng bawat may karamdaman, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalayaan na ibinigay mo sa amin, Panginoon, sa anuman, Lord, na umaalipin, Lord, sa bawat isa, maging ito ay kahinaan, ito ay kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sabi mo nga, Lord, kami ay iyong pinalaya, Panginoon. Kaya tinatanggap namin ito, Panginoon, na merong pananampalataya, Panginoon. Dahil tunay, Lord, dahil sa iyong dugo, Panginoon, na nabuhos sa krus, Panginoon. Pinagaling mo, Lord, ang lahat, Panginoon, ng disease na meron kami, Panginoon. Every sickness, Panginoon, na kaya namin itawag, Lord, lahat yun, Panginoon, ay pinagaling mo na, Panginoon. At patuloy, Lord, yung aming pananampalataya, Lord, ay inalagak namin, Panginoon, O God. Sa iyo, O God, wala nang iba, Panginoon, kundi sa iyong pangalan, Jesus, O Lord Jesus. Kaya, Lord, sa pagtanggap namin, Lord, ng tinapay at ng sarong ito, O God, ganun din, Lord, tinatanggap namin ang healing na nagmumula sa iyo, O God. Thank you so much, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Kainin na po natin ang ating tinapay at ang sarong ating ito. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon sa kagalingan. Amen? Amen.